Ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Panukalang batas na magtataas sa pensyon ng SSS members, vinito ni Pangulong Aquino. International community pinasalamatan ni Pangulong Aquino sa mga ginawang tulong sa bansa. Muling pagbubukas ng Mama Sapano Senate probe sa January 25, ipinagpaliban. Criminal complaints laban sa 70 individual kaugnay ng Mama Sapano incident, reresolbahin na ng Department of Justice. Paglaganap ng armas sa conflict-affected areas, itinuturing na pinakaseryosong banta ng AFP sa May 2016 national elections. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-14 sa buwan ng Enero taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bagong balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Quezon City at sugatan sa banggaan ng taxi at owner-type jeep sa Bacolod City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nakandusay pa sa gitna ng kalsada at hindi makatayo ang motorcycle rider na ito nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa southbound ng EDSA Corner West Avenue sa Quezon City kaninang alas 6 ng umaga. Agad ini-assess ng rescue team ang kalagayan ng biktima na kinilalang si Virgilio Tenorio, 42 anyos at residente ng Phase 4 Lupa Letre, Guzon Complex sa Malabon. Matapos bigyan ng first aid ay agad itong inilagay sa backboard at saka inihatid sa Quezon City General Hospital. Ayon sa biktima, papasok na sana siya sa trabaho bilang security guard nang madulas ang sinasakyan niyang motorsiklo dahil sa basa ang kalsada. Sinubukan niyang magpreno ngunit lalong sumadsad ang kanyang motorsiklo. Tumama ang kanyang likod sa kalsada kaya niya iniinda ang sobrang sakit nito. Samantala, isa pang naaksidente sa motorsiklo ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Sugatan ang rider na si Angel Rivero, 52 anyos, matapos mabangga ng taxi ang kanyang minamanehong motorsiklo sa Commonwealth Avenue, Batasan Hills sa Quezon City kaninang alas 4 ng madaling araw. Nagtamo si Rivero ng hiwa sa kanang binti na nalipatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa taxi driver na si Gilbert Bisan, hindi niya napansin ang nakamotorsiklo sa kanyang harapan dahil nakatingin siya sa kasabay na sasakyan. Sa inisyal na investigasyon ng barangay official ng Batasan Hills, inaayos ng biktima ang U-box nito sa gitna ng kalsada nang biglang nabangga ng taxi. Matapos bigyan ng first aid ang biktima ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. At sa Bacolod, nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat sa tiyan, mga gasgas sa kanang binti at bukol sa ulo na tinamo ni Annalyn Villanueva matapos magbanggaan ang sinasakyan nitong owner-type jeep at isang taxi sa panulukan ng Lacson at Rizal Street sa Bacolod City mag-aalas 2 ng madaling araw kaninang umaga. Ayon sa nakakita ng insidente, tumilapon palabas ang biktima mula sa owner-type jeep at bumagsak sa kalsada kung saan may nagkalat na mga bubog mula sa nabasag na headlight ng nakabanggaang taxi. Paliwanag ng driver na kasama ni Villanueva, masyadong mabilis ang takbo ng taxi kaya sila nabangga nito. Ayon naman sa taxi driver, hindi nito agad napansin ang owner-type jeep nang bigla itong lumiko papasok sa Rizal Street kaya sila nagkabanggaan.
Matapos mabigyan ng first aid ay isinugod ng UNTV News and Rescue Team ang biktima sa Corazon Locsin Regional Hospital. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bagong balita. Ginamit ni Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang veto power at hindi inaprubahan ng panukalang batas na magdadagdag ng 2,000 piso sa pensyon ng SSS members. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Grace Casin. Grace? Attorney, kanina inanunsyo na ng Malacanang na ang pagveto o hindi pag-aproba ni Pangulong Benigno Aquino III dito sa House Bill number 5842 o ang panukalang batas na magtataas ng SSS pension ng 2,000 pesos across the board increase kada buwan. Sa mensahe ni Pangulong Aquino kanina, sinabi nitong makokompromiso ang buong SSS benefit system kabilang na ang 31 milyong miyembro ng SSS kung aaprubahan niya ang panukalang dagdag pensyon. Kung magiging batas ang SSS pension increase, aabot sa 56 billion pesos ang pondong kakailanganin upang maibigay ang 2,000 pisong dagdag sa 2 milyong SSS pensioner. Mas mataas ito kumpara sa kanilang annual investment income na 30 to 40 billion pesos lang. Kaya naman mapipilitan ng SSS na gamitin ang kanilang investment reserve fund na nakakahalaga ng 428 billion pesos upang mastustusan ang pension increase. Dahil dito, iikli daw ang buhay ng SSS na tatagal na lamang ng hanggang 2029 sa halip na hanggang 2042. Kanina nakausap natin ang isa sa mga SSS pensioner, si Lola Aurelia. Masama nga yung loob niya nung malaman niya na hindi na siya makakatanggap ng dagdag na 2,000 pesos kada buwan. Sa kasalukuyan, 1,200 lamang ang pensyon na natatanggap ni Lola Aurelia na siya ngayon ay 73 years old. Kulang pa daw yon sa sa pangangailangan niya araw-araw gaya ng pagbili ng gamot at pagkain. Kaya naman nananawagan siya sa gobyerno na sana raw ay ikonsidera ng Pangulo ang mga gaya nila na wala ng pinagkakakitaan at umaasa na lamang sa pensyon. Narito si Lola Aurelia Agudo. Sana ang gobyerno natin, intindihin nila yung mga senior, alam na yung mga walang-wala. Eh bakit nagbigay sila ng malaking bonus isang taon ng 1 milyon yung mga empleyado doon na matataas sa posisyon, di ba? Di sana binigyan nilang sa amin. Sagot naman dyan ng Pangulo, Attorney, ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., ang pagvito ng Pangulo sa SSS pension increase ay hindi raw nangangahulugan na wala siyang malasakit sa mga pensioner. Narito si Secretary Herminio Coloma Jr. Okay, ang pangunahing layunin ng pamahalaan ay tiyakin ang katatagan ng pondo ng SSS para tugunan ang pangmatagalang pangailangan ng lahat ng 31 milyong miyembro nito. Hindi magiging responsable ang pamahalaan kung hahayaang mapariwara o masira ang katatagan ng pondo. Ito na ang magiging sukdulan ng kawalan ng malasakit sa ating mga boss, ang mamamayang Pilipino, kung hahayaan nating mangyari ito. Attorney, dismayado din to si Congressman Colmenares. Siya kasi yung principal author nitong SSS pension increase sa House. Aniya, 2011 pa daw nung sinimulan niyang pag-aralan yung bill na ito at base nga sa kanyang pag-aaral, hindi naman daw iiksi yung buhay ng SSS taliwas sa rason ng Malacanang. Dahil dito, dapat daw palakasin ng SSS yung kanilang koleksyon kaysa naman gumawa ng panibagong kontribusyon. Narito si Congressman Nery Colmenares. Ang issue talaga ngayon, hindi nakakabuhay ang pensyon ng marami nating SSS pensioners. Ang concern dapat ngayon ng lahat is pahabain ang buhay ng ating mga pensioners. Attorney, may isa pang option ito si Congressman Colmenares. Yun nga ay nais pa rin nilang isabatas ito sa legal daw na paraan at susubukan nilang hingin yung tulong ng Senado. Yung kanilang way para maisabatas ito. Narito sa kanyang pagpapaliwanag. Ulit si Congressman Nery Colmenares. There's a constitutional provision na i-override ng Congress ang veto, 2/3. Hindi naman siguro tama na dito mag-away ang Kongreso at Malacanang.
Pero attorney, may problema dahil kanina naglabas din ng statement si Senate President Franklin Drilon. Sabi nila, nirerespeto niya yung desisyon ni Pangulong Aquino. Grace, ang katanungan ko, no, hindi naman napakadaling proseso ang nangyari sa pagpasa ng panukalang batas na to, no, na vinito lang sa kahuli-hulihan. Hindi ba pinag-isipan ng SSS, ng gobyerno at ng Kongreso na magkaroon ng win-win solution? I mean, ibigay yung talagang nararapat na pag-increase dahil ang tagal nang walang increase, no, yung mga pension ng mga senior citizens, and at the same time ma-increasean yung pondo ng SSS through some other means. Wala bang ganun na pag-aaral na ginawa muna? Attorney, isa rin sa pinupunto ni Congressman Nery Colmenares. Ang sinasabi niya nga kasi bakit hindi naman totoo nga na iiksi yung buhay ng SSS kasi may mga bagong employee naman na madadagdag. Dapat ang gawin nila palakasin nila yung pangongolekta sa mga SSS members. Pag ganon, dadagdag pa rin ng dadagdag taon-taon yung collection nila. At the same time, dapat ibigay na nila yung 2,000 na dagdag para naman dun sa mga pensioner, para kahit may nilalabas silang pera, kung maganda naman yung collection nila, may mga papasok din. At hindi nila kailangan gumawa pa ng another contribution. Yun yung pinupunto niya lagi, na hindi naman ata ganun kadaling na-accept ng Malacanang. So, ano na yung magiging kapalaran nitong batas na to? As in, aabot pa ba na magkaroon ng joint session itong Kongreso at override yung veto by a 2/3 vote jointly by the Congress? Yan nga rin, attorney, yung tinatanong namin dito kay Congressman Colmenares. Kaya lang, ang nagiging problema ngayon is yung tinatanong nyo nga po, kung mabubuo nyo yung Kongreso at Senado, nito nga lang mga nakaraang araw, hindi makakuha ng quorum yung Congress dahil busy na sila, lalo na ngayon ay election period na. Maraming salamat, Grace Casin, para sa ulat na yan. Pinasalamatan ni Pangulong Benigno Aquino III sa tradisyonal na Vandenur ang foreign diplomatic community sa ginawang pagtulong ng kanilang mga bansa sa mga hinarap ng hamon ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Muling nagsama-sama ngayong umaga sa Malacanang ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan, dignitaries at mga representante mula sa iba't ibang sektor para sa traditional na Vandenur para sa pagpapalit ng taon. Sinamantala ni Pangulong Aquino ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga miyembro ng Diplomatic Corps dahil sa mga ginawang tulong sa bansa sa nakalipas na mahigit 5 taon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Partikular na kapag may mga kalamidad o bagyo na nararanasan ng bansa. Naniniwala rin si Pangulong Aquino na kung magpapatuloy ang pagtutulungan ng international community ay makakayang maresolba ang mga isyong kinakaharap ng ibang mga bansa tulad ng terorismo. It is my hope that we can maintain and even enhance the already good relationships we hold for the benefit of all. This is the key to overcoming the rest of the challenges facing us, from the rising number of refugees seeking sanctuary to the evil of extremism and to the ever-present battle against inequality and corruption. These are massive, daunting undertakings. That much is true. Yet they also represent opportunities for us to help millions of people to live peaceful, secure, dignified lives, to put enough food on their tables to live free from fear, and to pull their weight as we all do our part in building a better world. Patuloy rin na umaasa si Pangulong Aquino para sa pagpapatuloy ng mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon. I have every confidence in my countrymen and I know that they will not let our efforts go to waste. Come May, the Filipino people will choose my successor, displaying the same commitment to positive transformation that they have shown over the past 5.5 years. The straight path will open farther and wider well into the horizon of our nation's future. Ang tradisyonal na Vandenur ay isinasagawa 2 beses sa isang taon na pinangungunahan ng Pangulo ng Bansa. Ito ang pagkakataon kung saan inihahayag ng Pangulo ang kanyang mensahe para sa foreign diplomatic community at ilang panukala o mga programa na ibig pa niyang magawa sa susunod na mga taon. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Ipinagpaliban na ang muling pagbubukas ng Senate investigation sa Mama Sapano encounter. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sa halip na January 25 ay naipagpaliban sa January 27 ang re-investigation sa Mama Sapano incident.
Hiniling ng Philippine National Police kay Senator Grace Poe na sa nasabing petsa idaos ang reinvestigation upang bigyan daan ang paggunita sa pagkamatay ng 44 na Special Action Force. Ayon sa kampo ni Senador Grace Poe, maglalabas sila ng pinal na anunsyo at listahan ng mga resource person sa nasabing pagdinig. Sinabi naman ni Representative Barry Gutierrez, tagapagsalita ng Team Daang Matuwid, kahit anong araw pa ang itakda ng Senado ay nakahandang humarap si dating DILG Secretary Mar Rojas kung siya'y ipatawag. Ayon kay Gutierrez, ito ay dahilang ayaw nilang mabahira ng politika ang investigasyon lalo't hindi nag-inhibit si Poe. Para naman kay Senator Grace Poe, kung walang mag-iimbita kay Rojas na humarap, hindi niya ito iimbitahan. Pagka wala namang nag-iimbita kay Secretary Rojas, hindi ko siya iimbitahin. Pag hindi naman siya inimbita ng maski na sinong senador, kontento na ako sa kanyang mga naging salaysay noon na wala siyang alam tungkol dito. Ayon naman sa Malacanang, nananatili silang bukas sa investigasyon sa Mama Sapano dahil wala na itong itinatago tungkol sa usapin. Sa lahat ng pagkakataon ay nagpakita ng kahandaan at pagiging bukas at pagiging hayag. This administration has always been open and forthright in answering any and all questions regarding the Mama Sapano incident. Sinabi pa ni Coloma na kahit minsan hindi pinigilan o pinagbawalan ni Pangulong Aquino ang pagharap ng miyembro ng gabinete sa alinmang investigasyon basta't naaayon sa batas. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Re-resolbahin na ng Department of Justice or DOJ reklamong direct assault with murder and theft laban sa 90 suspect sa madugong Mama Sapano incident. Ito ang balita ni Bianca Dava. Tinapos na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa mga commander at miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at private armed groups na sangkot umano sa madugong Mama Sapano incident. Sa 90 respondents sa kaso, 6 lamang ang sumagot sa mga sabina ng DOJ. Sa 6 na ito, 4 lamang ang nagsumite ng kanilang counter affidavits hanggang kaninang umaga. Sila ay sina Mustafa Tatak, Lakiman Dawaling, Pendatun Utek Makakwa at Kalim Keda. Itinanggi ng mga ito na kasama sila sa engkwentro sa Barangay Tukan, Nalipaw, Mama Sapano, Enero noong nakaraang taon kung saan 35 miyembro ng Philippine National Police Special Action Force ang nasawi. At present, we haven't received any counter affidavits from these respondents, Bojimao, Manny Samal, and Roland Samal. Now, as for the NBI, they submitted an inventory listings of all those firearms equipments, combat equipments, which allegedly were taken from the victims in this case. Noong Disyembre, sinasabing submitted for resolution ng DOJ Investigating Panel ang reklamong direct assault with murder at theft laban sa 84 na suspect matapos hindi dumalo sa preliminary investigation hearings. 2 abogado lamang ang dumalo sa nakaraang mga pagdinig. Attorney Carlos Valdez Jr., legal counsel ni Makakwa, at Attorney Ronald Halid Torres, legal counsel ni Natatak at Dawaling. Samantala nang tanungin kung makakapaglabas ng resolusyon ng investigating panel bago ang unang taon mula na mangyari ang engkwentro sa Mama Sapano sa Enero 25, sagot ni Prosecutor Alexander Suarez. Well, we cannot give you a definite time frame or period as to the number of days we will resolve this case. But what the panel can commit is that we shall expedite the resolution of these cases. Umapela naman ang pag-unawa sa publiko si Justice Undersecretary Emmanuel Caparas sa kasalukuyang takbo ng kaso. Everybody deserves justice, no? And in some instances, the delivery of justice can be swift, but still in others, maybe not as swift. Whether or not the anniversary of this tragedy is approaching or we just passed it, the point is that the DOJ continues to do what it needs to do so that it can deliver justice to all parties involved. Your authorities are moving as quickly as they can, no? As responsibly as they can, as judiciously as they can. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide.
Inirekomenda ng National Police Commission o NAPOCOM kay Pangulong Benigno Aquino III na bigyan ng parangal ang SAP 44 na nagbuwis ng buhay para sa inang bayan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa nalalapit na anibersaryo ng pagkamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force, inirekomenda ng National Police Commission o NAPOLCOM kay Pangulong Benigno Aquino III ang pagbibigay ng pinakamataas na parangal o Medal of Valor sa dalawa sa mga ito. Habang medalya naman ng kabayanihan ang rekomendasyon para sa 42 iba pa. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, inirekomenda nila sa NAPOLCOM ang pagbibigay parangal sa mga nasawing elite force ng PNP na kaagad na dinala naman sa Malacanang. Yung sakripisyo ng ating mga kapulisan ay nakikita natin base na rin sa evaluation at proseso na ginawa natin dito sa Special Promotion and Deliberation Board or SPADB, ay yun nga po ang nirecommend po natin. Sinabi pa ng General na alam ng buong mundo ang kabayanihan ng SAP 44 kaya't marapat lamang nabigyan ng pagkilala ang mga ito. Sa tingin po natin ay karapat-dapat naman po yun sa kanila, and that's the reason why naman noon nga is kung napansin nyo noon, may mga proseso tayong ginawa pa para makita natin na yung mga deserving na personnel pa ay mabigyan ng award. Kabilang sa nais na mabigyan ng Medal of Valor o pinakamataas na parangal ay sina Police Chief Inspector Jetnat Tabdi at PO2 Romeo Sempron. Si Tabdi ang team leader ng Team 1 Main Effort 1 84th Special Action Company o Assault Team sa ikinasang Oplan Exodus sa Tucanalipaw, Mama Sapano, Maguindanao. Si Tabdi rin ang pumutol sa daliri ni Marwan na napatay sa kanyang kubo. Habang si PO2 Sempro naman ang nagsilbing lead gunner sa Main Effort 2 55th Special Action Company o Blocking Force. Siya ang nagbigay seguridad sa arresting team ni Marwan at Usman at tumulong upang makatakas ang kasamahang si PO2 Christopher Lalan. Samantala, medalya naman ng kabayanihan ang inirekomenda sa 42 pang miyembro ng SAP 44 pati na sa team leader ng Oplan Exodus na si Police Superintendent Raymond Train. Kabilang sa mga benepisyo na matatanggap ng pamilya ng gagawaran ng Medal of Valor ay ang 20,000 pisong monthly allowance. Exempted sa entrance exam sa PNPA at PMA ang anak. Maaaring mabigyan ng trabaho sa gobyerno. Approval sa housing application. Libreng medical, dental at consultation sa alinmang pribado at pampublikong ospital sa bansa. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paglaganap ng mga armas sa conflict-affected areas na pinakaseryosong banta sa May 2016 national elections. Ito ang balita ni Rosary Cos. Maaaring mapa sa kamay ng mga private armed group ang mga loose firearm at seryosong banta ito sa mapayapang halalan dahil sa mga panggugulong pinaplanong gawin ng mga armado at rebeldeng grupo lalo na sa mga lugar at probinsya na nasa election watch list. Kaya naman mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng militar at pulisya ang paglaganap ng mga loose firearm. Para sa armed forces, ang pinakamalaki pong at seryosong concern na pinagtutuuan natin ng pansin ay yung paglaganap ng mga armas sa mga lugar lalo na sa conflict-affected areas. Isa sa mga paraan upang makontrol ito ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ay ang pinaigting na paglalagay ng mga checkpoint. Maigpit din ang pagbabantay na ginagawa ng AFP sa mga conflict-affected areas laban sa mga local terrorist group tulad ng Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, gayon din ang mga rebeldeng New People's Army o NPA. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng AFP sa Muslim leaders upang hikayatin silang huwag tangkilikin ng extremist ideology at maiwasan ng makapag-recruit ng mga miyembro.
So, bahagi po yan ng mga proactive na ginagawa natin at karamihan po dito ay ugnayan sa mga komunidad. Samantala, nilinaw naman ng AFP na kahit election mode na ang buong pwersa ng hukbong sandatahan, patuloy pa rin ang pursuit at focused military operations ng mga sundalo laban sa mga lawless element. Hindi rin kinakailangan ang malaking mobilization at paglilipat ng mga tauhan ng militar dahil karamihan sa mga deployment ng sundalo ay nakatuon pa rin sa mga conflict-affected area. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide. Naniniwala naman ang kampo ni Senator Grace Poe na bibigyang puntos ng Korte Suprema ang opinyon ng Solicitor General sa pagresolba sa mga petisyon ng Senadora bilang apela sa desisyon ng COMELEC na nagkakansela sa kanyang Certificate of Candidacy. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sa kabila ng pagtanggi ng Solicitor General na depensahan ng COMELEC sa mga petisyon ni Senador Grace Poe, inatasan pa rin ito ng Korte Suprema na magbigay ng kanyang opinyon. Bilang Tribune of the People, ang Solicitor General ang kumakatawan sa pamahalaan at sa taong bayan sa mga usapin na makakaapekto sa interes ng taong bayan. Sa oral argument sa January 19, kasama si Solicitor General Florin Hilbay sa maglalahad ng kanyang opinyon sa issue ng citizenship at residency ni Senador Poe. Una nang kinatigan ng Solicitor General ang desisyon ng Senate Electoral Tribunal na isang natural-born Filipino citizen ang senadora. Ngunit nananatili itong tahimik sa isyo ng kung naabot nga ba ng senadora ang 10 taong residency requirement ng isang kandidato sa pagkapangulo. Ayon sa abogado ni Poe, anuman ang maging opinyon dito ng Solicitor General, bibigyang bigat ito ng Korte Suprema. Whatever the reviews will be, it will be highly regarded by the court. Their views will be very persuasive. Tutol naman dito ang mga private respondents na kumukwestiyon sa kwalifikasyon ni Poe. Everybody's views will be valued because that's what due process is all about. So it's not correct to say that one side will be favored in his views or vice versa. Everyone will be given the chance to showcase or to highlight what he can say and to prove his point. Sa preliminary conference kanina, isinapinal na ang mga isyong tatalakayin sa oral argument sa January 19 at ang magsasalita sa bawat panig. Si Attorney Alex Poblador ang unang maglalahad ng argumento para sa kampo ni Senador Poe. Susundan ito ni Solicitor General Florin Hilbay at ni Commissioner Arthur Lim na kakatawa naman sa COMELEC. Habang sina Attorney Manuelito Luna, Attorney Estrella Elamparo, Attorney Antonio Contreras at dating Lodin Amado Valdez naman para sa mga private respondents. May tig sa 10 minuto ang abogado ni Senador Poe, COMELEC at Solicitor General upang maglahad ng kanilang argumento habang tigli 5 minuto naman para sa mga private respondents. Bukod pa dyan, ang oras na ilalaan sa pagtatanong ng mga maestrado. Inatasan din ang mga abogado ng bawat panig na magsumite ng kanilang gagamiting mga referensya at dokumento hanggang sa Lunes ng tanghali, January 18. Bukod sa issue ng citizenship at residency, magiging sentro ng debate sa oral arguments ang issue kung nagkaroon nga ba ng material misrepresentation o nagsinungaling si Senador Poe sa kanyang Certificate of Candidacy. Magugunitang ito ang dahilan na ginamit ng COMELEC sa kanilang desisyon na nagkakansela sa kandidatura ni Poe. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Samantala, 2 kaso ng paglabag sa election gun ban ang naitala sa lungsod ng Davao. Ito ang balita ni Joey Domingo. Nakapagtala ang mga otoridad ng 2 kaso ng paglabag sa election gun ban kasabay ng pagsisimula ng election period dito sa Davao City. Ngunit nilinaw ni Police Chief Superintendent Wendy Rosario, Regional Director ng PRO Region 11, na ang naitalang 2 kaso ay hindi nahuli sa mga nakatalagang checkpoint sa iba't ibang lugar sa lungsod. Hindi ito nahuli sa checkpoint, pero nahuli dahil sa mga operations ng information coming from our constituents. So, naka-recover tayo ng 2 firearms. But the same, gunman pa rin. Automatic di umano ang pagsasampa ng kasong grave violation of gun ban at illegal possession of firearms kung walang lisensya ang naturang mga armas ng mga nahuling lumabag.
Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines bilang partisipasyon sa ipinatupad na election gun ban, ay inihahanda na ang kanilang magiging deployment sa mga lugar na kasali sa election watch list o mas kilala bilang election hotspots. For now, nire-review na rin natin yung mga deployment plans in preparation for sa actual deployment natin, and we are closely coordinating with the COMELEC and the PNP for other requirements. Ayon naman kay Captain Ryan Bachar, 10th Infantry Division spokesperson, patuloy ang panawagan sa mga kandidato na sumunod sa mga alituntunin ng mga batas na may kinalaman sa eleksyon. We would like to appeal to them to please abide with the COMELEC gun ban to avoid any hassle sa kanila. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Pag-upgrade sa signaling system ng MRT sisimulan na ngayong buwan. Pagbabawas ng pondo sa Department of Health, maaaring magresulta sa mas mataas na kaso ng HIV sa bansa, ayon kay Senator Pia Cayetano. Ng abot. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue. Ito ang balita ni Monokson Live. Moan, kamusta na dyan? Magandang gabi, Attorney Reg. Tingnan naman natin ang sitwasyon ng traffic sa EDSA sa oras na ito. Sa mga babaybay ng EDSA, lalo na po kung kayo ay pa-southbound lane, simula pa lamang po dito sa may area ng EDSA Quezon Avenue flyover ay nagsisimula na pong bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Naiipon po ang mga sasakyan dyan sa may area ng Mother Ignacia, tuloy-tuloy po dyan sa may Nia Road at hanggang sa may area ng Kamuning. Itong area naman po malapit sa may Cubao, lalo na po itong Cubao Aurora, mabagal din po ang flow ng traffic. Moderate to heavy po lalo na kung going po dyan sa may Farmers at hanggang sa may area naman ng Campo Crame. Hanggang dyan po sa may Annapolis, going naman po ng Ortigas area, ito pong lugar papunta po ng Pasig ay mabagal po ang flow ng traffic. Subalit dito po sa may Ortigas flyover ay maluwag naman at walang maging problema. Yun nga lang, pagdating naman po sa may SM Mega Mall going po ng crossing sa may Shaw ay bahagyang bumabagal po. Moderate traffic po tayo sa area na yan hanggang sa may area naman ng Pioneer dyan sa Mandaluyong. Paalala po sa ating mga kababayan na simula po sa araw ng Lunes ay bawal na po ang mga pribado sasakyan maliban na lamang sa mga kakanan po dyan sa may bus lane mula po sa may Shaw hanggang sa Guadalupe. Sa ngayon ay medyo traffic na po dun sa private lane. Subalit itong bus lane ay umuusad naman hanggang dyan sa may area ng Guadalupe. Subalit pagdating po ng area ng Buendia at ng Ayala, mabagal na po ang flow ng traffic, tuloy-tuloy po hanggang sa may Pasay area. Sa mga babalik po ng Quezon City, magmula po dyan sa may Pasay, heavy traffic na po pagbaba pa lamang ng Magallanes Interchange at hanggang dyan sa may area ng Ayala at Buendia. Moderate to heavy traffic din sa Guadalupe, Orense, Pioneer, Boni at hanggang sa may crossing sa may Shaw. Moderate traffic po sa may Mega Mall. Bahagyan luluwag po dyan sa may flyover. Subalit mabagal muli pagdating po ng White Plains. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Cubao at luluwag lamang makalagpos po ng NEPA Q-Mart at gaya na yung nakikita ngayon, maluwag naman po ang EDSA Quezon Avenue flyover. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng North Ave. Subalit pagdating po ng Muñoz, moderate to heavy traffic po muli ang lahat ng mga sasakyan pa northbound ng EDSA. Paalala po sa ating mga kababayan, hanggang alas 7 po ang number coding. Bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 7 at 8. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nag-ulit ng live mula sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City. Sa ibang balita, uumpisahan ng i-upgrade ang signaling system ng MRT ngayong buwan na inaasahang makababawas sa problema sa mga aberya sa operasyon ng tren. Nagbabalik si Monokson.
Problema sa signaling system ang dahilan ng 2 oras sa pagtigil ng MRT noong nakaraang Biyernes. Ayon sa Department of Transportation and Communication, obsolete na ang sistema kaya dapat na itong i-upgrade. Ngayong buwan ay nakatakdang palitan na ng Bombardier Transportation Signal Thailand Limited ang software ng signaling system ng MRT na 16 na taon nang ginagamit. Sa pamamagitan ng signaling system ay namamantine ang tamang distansya ng mga tren sa pamamagitan ng pagkontrol sa engine speed. Kapag natapos na ang upgrading, mababawasan ang aberya sa MRT. Malaking itutulong sa pagbibigay ng magandang serbisyo kasi it adds on or we get 17 months of upgraded, efficient, and less disruptive services. Nai-award sa Bombardier ang 53 million contract para sa isang bahagi ng signaling system at tinatayang matatapos sa Agosto 2016. Subalit kino-question ito ng MRT Corporation, dating private owner ng MRT, dahil ang kontrata para sa signaling system ng MRT ay duplicitous o nakakalito. Ito ay sa dahilang pumasok na rin ngayong buwan ang bagong maintenance provider ng MRT, ang Busan Corporation, at magkakaroon umano ng overlapping sa kontrata. Dagdag pa ng MRTC, kahit ang kontrata ng bagong maintenance provider ay walang legal basis. Ayon naman sa DOTC, kung hindi nila ito gagawin, mananatili ang signaling system na obsolete hanggang sa susunod na 2 taon. So if we didn't do the Bombardier upgrade, the operating system will remain obsolete for the next 2 years. Matapos ang 7 buwang kontrata ng Bombardier, doon pa lamang uumpisahan ng Busan Corporation ang pagpapalit ng buong sistema ng signaling system kasama na ang buong hardware. Mon Hokson, UNTV News, Worldwide. Nababahala ang Commission on Population na kung hindi masusolusyonan ang problema sa trabaho sa mga probinsya ay lalo pang tataas ang populasyon sa Metro Manila. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Patuloy ang paglobo ng populasyon sa bansa na ngayong taon ay inaasahang aabot na sa 104.2 milyon. Sa Metro Manila pa lamang ay 2% ang nadagdag noong nakaraang taon habang 3% naman sa Calabar Zone. Ayon sa Commission on Population, hindi lamang ito dahil sa marami ang ipinanganganak kundi malaking bilang ang lumilipat sa mga lungsod upang humanap ng oportunidad. Gaya na lamang ng minimum wage sa National Capital Region na ngayon ay nasa 481 pesos. Sa ibang lugar ng Pilipinas, mababa minimum wage. Sa Mindanao yata 300, 200 plus lang. So ano nangyayari? Na-attract ang mga tao to go to areas kung saan may kayamanan, kung saan mababa ang poverty, mataas ang income. Sang-ayon naman dito ang grupo ng mga manggagawa. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, mababago lamang ang trend ng internal migration kung mas maraming magtatayo ng malalaking negosyo sa mga lalawigan. So sino mag-invest ng mga factory sa kanayunan, sa mga rehiyon kapag kakulang ang walang farm to market roads, hindi sapat yung airports, mahina yung seaports natin, ikalawa mataas ang halaga ng kuryente. Subalit ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos, may mga investor na ring mas gustong mamuhunan sa mga probinsya. Patas naman anya ang epekto, magkaiba man ang minimum wage sa mga manggagawa sa lalawigan at Metro Manila. At ang minimum wage ay in accordance with the cost of living at saka ng inflation doon sa lugar mo. So kahit dito ay malaki ang sweldo, malaki rin ang cost of living. Kaya pag sinumatotal, maaring pareho din lang. Ayon sa POPCOM, kung patuloy na makikipagsiksikan ng mga gustong magtrabaho dito sa Metro Manila, ay makapagbibigay pa ito ng iba pang problema. So you have a phenomenon na every year sumasama ang services sa Metro Manila. Every year may dagdag na traffic. Every year may complaint about congestion sa urban areas. Ray Pelayo, UNTV News, Worldwide. Nangangamba si Senator Pia Cayetano na ang ginawang pagbawas ng halos 1 bilyong piso sa budget ng Department of Health ay maaaring magtulak upang tumaas ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Ito ang balita ni Joanne Nano.
Sa tala ng Department of Health simula January hanggang October 2015, umabot sa halos 25,000 ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV dito sa Pilipinas, kung saan 50 sa mga ito ay nasawi. At batay na rin sa pag-aaral ng ahensya, posible pa itong umabot sa mahigit 100,000 sa susunod na 7 taon kung hindi masosolusyonan ng gobyerno. Bukod sa dumaraming kaso ng HIV, lumabas rin sa survey na pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng HIV na nasa 15 hanggang 24 anyos na mga kalalakihan na ikinababahala sa ngayon ng DOH. Ganito rin ang pananaw ng Reproductive Health Law Principal Sponsor na si Senator Pia Cayetano matapos ang ginawang pagbawas ng 1 bilyong pisong pondo sa 2016 budget ng DOH na gagamitin sanang pambili ng family planning commodities tulad ng contraceptives. Paliwanag ng Senadora, ang pagbawas sa pondo ng kagawaran ay maaaring makaapekto sa iba pang mga programa na isinusulong nito, gaya na lamang ng pagsugpo sa patuloy na pagtaas ng HIV cases sa Pilipinas. Only condoms and not any other kind of contraceptive that can protect you from HIV. So when you slash the budget for contraceptives, this is depriving people of that one commodity. Women, again, would be at the losing or vulnerable end because if it is a man who is afflicted with HIV and he has sex with his wife, so domino effect talaga to. Sa datos ng 2015 Integrated HIV Behavioral and Serological Surveillance, lumabas na 54% ng mga kalalakihang nakikipagtalik ay hindi gumagamit ng kondom dahil sa unavailability ng mga ito. Giit ng Senadora, hindi ipinaliwanag o hindi naipaalam sa kanila ang ginawang adjustment sa budget na nakalaan sa family planning program. We were not given the appropriate information. I feel po na niloko po kami dito dahil hindi naman po kami pwedeng mag-vote ng yes or no accurately and responsibly if we do not know what was the exact contents or what changes were made. Una nang inihayag ni Senate Finance Chair Loren Legarda na hinati-hati ang 1 bilyong pisong pondo sa iba pang mga programa gaya ng pag-upgrade sa DND air assets, habang ang iba naman ay ni-realign sa pagsasaayos ng medical facilities at medical assistance para sa mahihirap nating mga kababayan. Bagaman nabawasan ang kanilang pondo, siniguro ng Department of Health na magpapatuloy ang maayos na implementasyon ng Responsible Parenthood at Reproductive Health Law na makatutulong upang mapaunlad ang sistema ng pamumuhay ng mga Pilipino. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Pinaalis sa pwesto ng Ombudsman si Occidental Mindoro Mayor Jose Villarosa at 2 pang opisyal dahil sa maanumalyang paggamit sa Tobacco Trust Fund. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Pinag-utos ng Ombudsman na tanggalin sa pwesto si Occidental Mindoro Mayor Jose Villarosa. Kaugnay ito ng maling paggamit ng pera mula sa Tobacco Trust Fund ng San Jose Occidental Mindoro noong 2010. Bukod kay Villarosa, pinatanggal din sa pwesto sina Pablo Alvaro, Municipal Accountant, at Municipal Treasurer Carlito Cahayon. Sila ay napatunayang guilty ng grave misconduct at dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service. Bukod sa pag-aalis sa pwesto, hindi na rin sila maaaring magtrabaho pa sa pamahalaan. Mawawala rin ang kanilang eligibility at walang matatanggap na retirement benefits. Ginamit umano ni Villarosa noong 2010 ang pondo na pambili ng 10 multicab, Christmas lights, pagkain para sa mga bagong halal na barangay officials, mga gamot, gravel at buhangin, bus at iba pang rental vehicles. Nasa kabuuan ay nagkakahalaga ng 2.9 million pesos. Paliwanag ng Ombudsman, ang naturang pera ay dapat ginamit lamang para sa mga cooperative, livelihood o kaya yung mga agro-industrial projects na makatutulong para mas mapaganda ang kalidad ng mga agricultural products. Dahil din anya sa pag-divert ng pera na wala ng benepisyo mula sa naturang trust fund ang mga magsasaka. Inatasan na ng Ombudsman ang DILG na kaagad na ipatupad ang kautusan. Darlene Basingan, UNTV News, Worldwide. Nakahanda ang Mindanao, partikular ang East Mindanao Command na makipagtulungan para sa ikatatagumpay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa bansa. Ito ang balita ni Joey Domingo.
Naniniwala si Major General Ray Leonardo Guerrero ng East Mindanao Command na isang magandang oportunidad ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA tungo sa modernisasyon ng puwersang militar sa bansa. Kung kaya naman nakahanda ang kanilang hanay, particular ang Armed Forces of the Philippines East Mindanao Command sa pagpapatupad ng kasunduan. Matatanda ang idineklara na ng kataas-taasang hukuman na legal ang EDCA nitong linggong ito. Sa ilalim ng kasunduang ito ng Pilipinas sa Estados Unidos, pinapayagan ang pamahalaan ng Estados Unidos na gamitin at i-improve ang mga estruktura sa ilang location na mapagkakasunduan ng dalawang bansa. Magtalaga at magposisyon ng mga armas, mga kagamitang pangdepensa, magtalaga ng karagdagang mga troops at civilian personnel, pati na rin mga defense contractors at mga sasakyang pandagat at panghimpapawid sa loob ng 10 taon. Ito ay nilagdaan ng dalawang bansa bago ang pagbisita ni US President Obama sa bansa noong ika-28 ng Abril ng nakaraang taon. Ayon kay Major General Ray Leonardo Guerrero ng East Mindanao Command, hindi pa sila nabibigyan ng abiso kung kailan masasakop sa mga direktibang may kinalaman sa EDCA ang Mindanao. We really welcome itong Supreme Court decision regarding the EDCA dahil this will not only improve yung capability natin but also would contribute dun sa enhancement ng ating territorial defense posture. Sinabi naman ni 10th Infantry Division spokesperson Captain Ryan Bachar, ang EDCA ay nasa level na ng higher headquarters, partikular sa General Headquarters. Ngunit layunin nito ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, pati na ang Air Force at Navy na siyang kinakailangan ng bansa upang maging handa sa mga banta ng terorismo. Supposedly to help to strengthen our Armed Forces of the Philippines to be prepared for any external threats, no? Dagdag naman ni General Guerrero na hindi na rin mahuhuli pagdating sa mga armas na may matataas na teknolohiya ang East Mindanao Command. Ipinakita nila ang ilan sa kanilang mga military hardware kaugnay ng AFP modernization. Pinakita din yung mga bagong C295, yung maliit na variant ng parang C130, yung ating mga FA-50, mga supersonic jets, yung mga ating bagong acquisition ng AW109, yung Augusta Westland na attack helicopters natin. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, muling dinalaw ng kanyang pamilya ang Filipina death convict na si Mary Jane Veloso sa Yogyakarta Prison sa Indonesia para sa kaarawan nito ngayong linggo. Bukod sa mga magulang nitong sina Celia at Cesar, kasama rin sa mga dumalaw kay Mary Jane ang kanyang mga anak na sina Mark Daniel at Mark Darren. Sinamahan sila ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Jakarta. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya sa kanilang ginawang pagbisita. Arestado ang isang lalaki sa Santa Rosa, Laguna na mahigit 10 taon nang nagtatago sa batas. Samantala, naaresto rin ang 4 na kabataang umano'y responsable sa pagpatay sa isang menor de edad. Ito ang balita ni Bernard Dalis. Hawak na ng Santa Rosa Police ang #1 most wanted sa siyudad matapos ang mahigit 10 taong pagtatago sa batas. Naaresto ang suspect na si Romeo Alitagtag alias Kalapati, 53 anyos, sa kanilang bahay sa barangay Sinalhan kahapon. Kilala ito bilang big-time pusher sa lungsod at una nang nakulong sa BJMP ngunit nakatakas noong 2004 matapos magkaroon ng jailbreak. Napag-alaman na matagal itong nakapagtago sa Dubai ngunit agad na naaresto nang umuwi ng bansa. Noong 2004 up to present, escape siya. So nakapunta siya sa abroad, nagtrabaho siya sa abroad, and then nakapunta sa somewhere in Visayas. Gamit yung pangalan na si Jody Sarmiento de Leon. Samantala, isang 16 at 17 anyos na suspect sa pagpatay sa isa ring menor de edad ang inaresto ng Santa Rosa PNP kagabi. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, napatay ng mga ito sa pananaksak ang biktima noong Setyembre ng nakarang taon matapos masangkot sa gang war. So pagbabalik po natin ito sa korte, bahala na po si judge kung ano po magiging disposition nito. For the meantime po, sila po nakakulong dito sa Santa Rosa City Jail. Nagpapasalamat naman ng Santa Rosa Police sa Oplan Lambat-Sibat Volunteer Program ng PNP na nakatulong ng malaki sa kanilang pagkalap ng mga impormasyon sa ikaaresto ng mga pinaghahanap ng batas. Kasamang Laguna News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide.
2,243 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Mahal? Ilalabas na kita. Kailangan ko lang magsanla. Mrs., hindi na kailangan. Sa updated membership ni Mr. at sa tamang pagbabayad ng kontribusyon, covered na ang kanyang hospitalization. Salamat, Doc! Salamat sa PhilHealth. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying, 'cause it's a beautiful day. It's a beautiful day. Ito ng abutan ng Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ba ang temperatura natin sa maghapon? Magandang gabi, Tony Reggie. Sa ating mga kasangbahay, hindi pa rin ganun kalamig yung ating umaga kanina at hindi naman masyadong mainit yung ating maghapon. Ito ay dahil sa patuloy na pag-iral nitong amihan natin. Hindi nga lang ganun kalamig yung dala nitong temperatura, Tony Reggie. And sa mga susunod na araw ay walang pang nakikita ang pag-asa na babagsak ang ating temperatura. But still, yung extreme northern Luzon, medyo malamig sa area na, Tony Reggie. Nalulungkot si Talia, hindi niya naman susuot ang mga sweater niya. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin po tinatawag natin na northeast monsoon o amihan nakaka-apekto sa may northern hanggang dyan na po sa may central Luzon. At yun naman pong tail end of a cold front nakaka-apekto sa may eastern section ng southern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Bicol at Quezon patuloy po magiging makulimlim ang papawirin at magkakaroon po ng light to moderate rain. Samantalang ang Batanes po, ang Calayan at Babuyan Group of Islands ay magkakaroon din po ng mahinang mga pagulan. Sa Ilocos region, yung nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley, yung Central Luzon at Cordillera makakaranas din po dyan ng mga pag-ambon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, mayroon naman po chance na magkaroon din po ng isolated thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas po maaaring maitala ang 32 degrees Celsius, ngayon din sa may area ng Puerto Princesa sa Palawan. Sa Tuiguegarao naman po ay 31, sa Baguio po is 14 to 24 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang area po ng Visayas at magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Pero malaking bahagi po ng araw bukas ay magkakaroon po ng fair weather. Sa Iloilo City hanggang 30 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura, gayon din sa may area ng Tacloban. Pero Metro Cebu hanggang 31 degrees Celsius. Ang Mindanao po partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng isolated thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura. Metro Davao 33 and Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise 6:25 a.m. at naman pong sunset 5:46 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Pinalaya
Pinalaya na ng Iran ang 10 US sailors na idinitene matapos na umano'y iligal na pumasok sa teritoryo nito. Samantala, binulabog ng magkakasunod na pagsabog ang Jakarta, Indonesia ngayong araw. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Indonesia, umabot na sa 6 ang nasawi sa magkakasunod na pagsabog ngayong araw sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 6 na pagsabog ang naganap sa iba't ibang lugar. Sa tweet ng Jakarta Police, isa sa mga pagsabog ay naganap sa harapan ng isang coffee shop sa Sarina Shopping Mall. Ang isa naman ay malapit sa harapan ng United Nations Office. Kaagad na inilikas ng mga otoridad ang mga tao sa mga gusali sa paligid ng pinangyarihan ng pagsabog. Wala pa ring grupong umaako sa insidente. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nadamay sa naganap na pagsabog. Sa Australia, inilikas ng mga pulis ang mga tao sa loob ng Sydney Opera House ngayong araw. Ayon sa isang police spokesman, nagsasagawa ng operasyon ang mga otoridad sa lugar at wala ng iba pang detalyeng inihayag. Nagkansela rin ng biyahe ang isang ferry dahil sa ginagawang operasyon ng mga pulis. Maliban sa Sydney, nagsasagawa rin ng operasyon ang mga otoridad sa Manly, isang beach sa Australia. Ang pagsasagawa ng operasyon ay bilang precautionary measures kaugnay ng natanggap na mga pagbabanta. Sa France, 3 ang nasawi sa avalanche sa isang kilalang ski resort sa French Alps. Tinamaan ng avalanche ang isang grupo ng high school students habang nag-i-ski sa Black Slope ng resort. Ayon sa director ng ski resort, 2 sa mga nasawi ay estudyante ng isang high school sa Lyon at ang isa pang namatay ay ang guro ng eskwelahan. Dagdag pa ng director, hindi bukas sa publiko ang slope dahil mapanganib itong lugar. Inaalam na ng mga otoridad kung may pananagutan ng ski resort sa nangyaring insidente. At sa Amerika, pinalaya na ng Iran ang 10 American sailors na inaresto matapos umanong iligal na pumasok sa teritoryo ng bansa. Ayon sa Iranian State News Agency, naihatid na ang mga ito sa 2 barko nito na nasa Persian Gulf. Ngunit bago pinalaya, isinailalim muna ang mga sailors sa interogasyon ng Elite Iranian Revolutionary Guard. Una nang sinabi ng Pentagon na nagkaroon ng mechanical problem sa navigation ng isa sa mga barko kaya napadpad ito sa teritoryo ng Iran. Samantala, nagpasalamat naman si US Secretary of State John Kerry dahil sa naging kooperasyon ng Iranian authorities. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Inaasahan ni Sylvester Stallone ang pagkakapanalo niya sa Golden Globe Award para sa muling pagbuhay ng kanyang iconic role bilang Rocky Balboa sa pelikulang Creed. Nakatanggap ng standing ovation ng aktor nang manalo ito ng Best Supporting Film Actor sa katatapos lamang na award ceremony sa Los Angeles, California. Noong 1977, maraming nominasyong natanggap ang unang franchise ng pelikulang Rocky sa Golden Globe Academy Awards at BAFTA, ngunit bigo itong manalo ng kahit anong awards. Ngayong linggo, malalaman kung ang aktor ay isang Oscar contender. Puntahan natin ang yate na nag-aalok ng kakaibang adventure at romantic dinners sa Cebu. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Around the world, I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. If you think yachting is for the rich and famous, abating again. Kasi dito sa Dream of Cebu, mga pangarap niyo may katuparan. Dahil pwede kayong mag-dinner date kasing sweet nila ate at kuya dito sa yate. Nagkakahalaga ang isang yate ng mula 5 milyon hanggang 10 milyong piso. Kaya naman dito sa Cebu, inaalok sa mga mag-asawa o pamilya o magbabarkada na magkaroon ng island tour sa mas mababa at abot kayang halaga. Na hindi lang iisipin nila na expensive, mahal ito, hindi kaya. Gusto namin ma-experience ng iba na pwede pala. Lalo na sa mga taong wala ng oras sa mag-asawa or hindi lang sa mag-asawa, sa family. Sa loob ng 2 oras sa halagang 15,000 piso ay maaaring ipagdiwang ang anumang espesyal na okasyon upang sorpresahin ang inyong partner o i-treat ang inyong pamilya.
iba yung feeling eh. Bihira lang ma-experience. Parang once in a lifetime mo lang siya ma-experience. Not all the time, especially if may mga occasions, anniversaries, wedding, debut, or full family. Ang naturang yate ay customized rin dahil may ilaw ito sa magkabilang gilid sa ilalim upang maging lapitin ng mga isda sakaling kayo'y mamimingwit. Dinisenyo rin niyang lagyan ng blue LED lights ang loob ng yate upang maging elegante at romantic ang inyong dinner date. At sino mag-aakalang sa ganito kaliit na yate, meron kang pwedeng tulugan na mala hotel. Yeah! At kapag sa araw naman ay maaring mag-island hopping sa paligid ng Cebu. Kaya sa mga naghahanap ng memorable adventure with your loved ones, subukan ang kakaibang trip dito po sa amin sa Cebu. Brian Evangelista, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.